Mga tol, ano ang ibig sabihin ng BJMP? Bureau of Jail Management and Penology ba? Siyempre, totoo po yan. Pero, related po dyan yung ating ibig sabihin. At, baka doon po sila mapunta sapagkat yung tatlo na una na, ang inaantay na lamang po yung P. Sino yung tatlo? Bong, yes, siya po ay si former Senator Bong Revilla. Jinggoy Estrada at saka Marcoleta, si Rodante Marcoleta. Kulang na lamang po ng isa para makumpleto po ang BJMP. Ito po kaya ay si Senator Alan Peter Cayetano o tawag ng iba, Petra. Pero mukhang nasasaktan si Alan Peter sa pagtawag sa kanya ng Petra. Kaya nagpapakamacho ngayon hindi nagpapatabas ng kanyang bigote at balbas para lumabas na lalaking lalaki. Ayon kasi kay Ramon Tulfo, bading daw ito pong si Alan Peter Cayetano. Ewan ko po kung totoo. Kasi ngayon mga tol, talagang hindi siya tinatantanan nitong si Senator Lacson. Nag-ugat lahat po ito ng questionin nitong si Alan Peter Cayetano ang integridad nito pong si Senator Lacson. Pinalalabas nito na para bang ang yaman ni Senator Lacson ay galing po sa masama, illegal. Hindi po yun nagustuhan nitong si Lacson, kaya hinalungkat niya talaga at pinunto niya, pinuntirya niya na ngayon mismo ang Taguig City, ang baluarte ng mga Cayetano. Sa huling post nitong si Senator Ping Lacson sa kanyang Facebook page, nakalagay po dito, "We won't relax, we will kalkal pa more." All for our shared crusade against graft and corruption. Detalye ng maanumalyang infra project sa Taguig, nasa ombudsman na. Just as we thought last year that Bulacan was the microcosm of flood control project anomalies, Taguig is something else, employing old and new tricks. Ang dali lang mga tol ako'y nag-ayos ng aircon. Like passing off an illegal reclamation project as slope protection structures with several ghost projects, cases of double appropriations. Grabe Recycled photos belonging to past and already completed contracts to bill and collect for new ones, all controlled by one person, dating as far back as 2019. Nako. Ito yung mahirap mga tol, pag masyado kang maingay, tapos yung ingay mo pala, kumbaga sa kwitis lang, no? Hindi pala talaga paputok. Kumbaga sa paputok, mahinang nilalang. Ngayon, bumabalik tuloy sa kanya yung mga akusasyon. Ang pinagkaiba nila ngayon, si Senator Lacson, merong mga ebidensya. At panoorin po natin ang balita kaugnay niyan mga tol. Nasa ombudsman na ang mga isinumiting ebidensya ni Senator Ping Lacson kaugnay ng mga questionable umanong infrastructure project sa Taguig. Ang alegasyong may ghost project umano sa mga ito. Tinawag na malisyoso ni Senador Alan Peter Cayetano, mister ni Taguig Mayor Lani Cayetano. At nakatutok si Ian Tu. Isinumiti na raw ni Senador Ping Lacson at kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap tungkol sa umano'y mga questionabling infrastructure projects sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano. Naniniwala si Lacson na sapat na ang mga ebidensya para magsampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law laban sa mga responsable. Ani Lacson, kakaiba ang mga anomalya sa Taguig sa mga questionabling flood control projects na una nilang nadokumento sa Bulacan. Gumamit umano ng old and new tricks ang mga infrastructure projects sa Taguig. Kabilang anya ang pagpapanggap sa isang illegal na reclamation project bilang mga slope protection structure na may kasamang ilang ghost project. May mga kaso rin umano ng double appropriation at pag-recycle ng mga larawan mula sa mga luma at tapos ng kontrata
para singilin at kubrahin ang bayad para sa mga bagong proyekto. Lahat anya ito, isang tao lang ang kumontrol simula 2019. Mula 2020 hanggang 2025, nasa 14.5 billion pesos anya ang infra projects ng Taguig. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Cayetano na welcome sa kanya ang mga isinumiting dokumento ng kampo ni Lacson sa Ombudsman. Nagulat lang daw siya sa Siyempre, alangan namang sabihin mong hindi welcome sa'yo. Napakaingay ninyo sa mga nakalipas na mga panahon. Kayo'y saksakan ng ingay at sinasabing ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control project anomalies. Ngayon, porket napupuntirya mismo yung kasamahan ninyo at leader nyo dyan sa minority, may mga di umano daw nakikiusap ngayon sa chairman ng Blue Ribbon Committee na wag na daw pong ipagpatuloy ang investigasyon na gagawin po nito kaugnay ng flood control project anomalies. Yan po ang binunyag ni Senator Erwin Tulfo. Ayon po dito sa balita ng News 5 Everywhere, isiniwalat na hinaharang umano ng minorya ang Blue Ribbon hearing sa flood control ayon po kay Senator Erwin Tulfo. Ay nako, yung kaipokrituhan talaga ng mga taong ganito, ngayon bumabalik na sa kanila. Pakinggan po ninyo ang pagsisiwalat ni Senator Erwin Tulfo. Actually po, humaharap, to tell you the truth, honestly po yung kabila. Not as po sa majority. So let name names po, but the matter is, real talk lang po. Sila na po ngayon nakikiusap na po ng topic of and I was saying, dapat magsabi nga, kayo yung inudyok-udyok niyo yung leadership ng Senator Will, pati ako, kasabi nyo, tinatago namin. Yung pala, kaya sila, huwag na rin ituloy muna, ikaw, huwag na ituloy yung Blue Ribbon hearing. Kaya sabi ko, ano ba talaga? You have to explain to the media, you have to explain to the public, na kayo naman ang ayaw. Sila naman ang ayaw kayo. Ano ba talaga gusto nyo? May isang po pinigay na tayo. Obvious. Obvious. Bakit ayaw ng minority di umano ngayon? Sa palagay natin, kasi sila na yung natutumbok ng investigasyon No? Yan ngayon yung sinasabi nila, partikular bintang nila kay Pangulong Bongbong Marcos na kunyari nag-anunsyo daw tapos nagpapaimbestiga para mapawalang sala, para hindi mapagbintangan. Hindi ganun yung nangyari kay Pangulo. Dire-diretso pa si Pangulo. Binanggit niya pa nga sa SONA. No other than his cousin. Sabi niya, nakalulungkot man. Pero, ang ombudsman, sasampahan na ng kaso ang dating speaker. Bakit? Kasi base sa ebidensya, kung sinasabi naman ng mga sumusuporta at nagtatanggol kay former Speaker Martin Romualdez na mahina ang ebidensya, di mas okay naman yon kasi sa huli malalaman natin kung siya'y may kasalanan o wala. Pero ang pinakapunto, hindi Pangulo ng pamilya, hindi Pangulo ng kaibigan, kundi Pangulo ng Pilipinas at lahat ng mga Pilipino, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala siyang sinasanto dito. Ang problema, itong mga minority ngayon, partikular itong si Alan Peter Cayetano, mukhang merong tinatagong baho. Kaya ngayon, ito siya. Tinututukan ngayon ni Senator Lacson. pagkukumpara ng Bulacan sa Taguig patungkol sa flood control projects. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance. Nako po. Kahapon lamang merong isang barangay captain dyan sa City of Taguig naka-live. Binabaha yung isang barangay. Hindi ko lang na-share. Nakalimutan ko yung pangalan din nung barangay captain. Naka-live sa Facebook mga tol. Kitang-kita mo yung pagbaha. Hanggang baywang yung baha doon po sa isang barangay sa City of Taguig. Kaya ang tanong, anong nangyari sa mga flood control projects dyan? Bakit ganun kataas ang pagbaha? Kasi makikita po ninyo yung mga epektibo talaga na flood control dito sa Marikina, Pasig, Cainta. Aba,
Dati-rati talagang kaunting ulan lang dito, lintik na ang pagbaha. Pero ngayon, bumabaha man, napakabilis naman pong bumaba. Saka hindi na ganoon kataas ang pagbaha. Kasi epektibo yung mga nakapaligid dito sa aming flood control projects. Ewan ko dyan sa Taguig kasi sinasabi nga, mukhang merong anomalya. At mukhang ikaw yung tutumbukin dito, Alan Peter Cayetano. Wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. Nauna nang sinabi ni Cayetano na walang ghost project sa Taguig. Kanina, sabi niya, malisyoso ang akusasyon. But from my point of view, it's malicious. Pagka ikaw ang napagbibintangan, malisyoso na. Di ba pinagbibintangan nyo si former Speaker Martin Romualdez? Di ba pinagbibintangan ninyo si Pangulong Bongbong Marcos? Di ibig sabihin malisyoso din para sa kanila. Hindi. Ang pagsasabi ng malisyoso ay pagdedepende mo na lamang yan, pagdedepensa mo na lamang yan sa iyong sarili. Saka sa live stream mo, binanggit mo, political prisoner, itong mga nakakulong na ngayon and probably baka ikaw din. Magkakaiba po yung sitwasyon sa mga political prisoner. Mamaya, pupuntuhan po natin yan sa pamamagitan ng post ni Atty. Jesus Palsis at Fiscal EJ. Pero tapusin muna natin ito pong balita. Because nga, hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun na accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka, ang lahat ng ating struggle, maging opposition, mga administrasyon. Ang asawa ni Cayetano na sila ni Cayetano ang kasalukuyang mayor ng Taguig. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Taguig LGU sa pahayag ni Lacson. Ngayong nagsumite na ng dokumento sa Ombudsman si Senador Lacson patungkol sa Taguig. Iimbestigahan pa rin ba ito ng Senate Blue Ribbon Committee? Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman, agawin ho namin sa ombudsman, nasa ombudsman na po yun. So, hindi ho kami papakialaman ho namin. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, kapag naisa formal na ang membership ng komite, magpapatawag na siya ng investigasyon ukol sa flood control. Isa sa lumutang na magbibigay ng pahayag sa pagdinig ang kapatid ni Senador Cayetano Naku po. na si dating Taguig Mayor Lino Cayetano. Di ba? Paano yan? Mukhang mismong kapatid mo, hindi lang sa rally o hindi sa rally nagsasalita. Hindi katulad ni Amy Marcos. Sa rally nagsasalita at inaakusahan si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, willing humarap sa isang formal investigation. Ano kaya ang mga masasabi nitong si Lino Cayetano, ang kasalukuyang PTB4 General Manager? Pero syempre, balik tayo kay Alan Peter Cayetano, may napansin si Fiscal EJ, mga tol. Sabi ni Fiscal EJ, ikalawa na ito actually ganitong tema rin. Pero ngayon, ito yung sinabi niya. Kasi nung una, ang binanggit ni Fiscal EJ, ang tapang. Ngayon, ang ginamit niya ng salita dito, taray. Nakikijoin na rin ba si Fiscal EJ sa mga naniniwala? Kasi ang salitang taray, di ba, pambabae yan? Hindi naman pwede na sabihin mong mataray ang isang lalaki. Parang hindi naman tama yata yun. Napaka-awkward pagka sinabihan mo, ang taray naman itong lalaki na to. Di ba, pambabae yung salita na yan Kaya bakla ba talaga si Alan Peter Cayetano? Nagtatanong lang ako. Fiscal EJ, sabi niya rito, pansin ko talaga na wala na ang palaban na aura ni Senator Alan. Hindi na siya ganun kataray sa FB Live at sa mga interviews niya. Napansin nyo din ba yon, mga tol? No? Mukhang kahapon nga sa kanyang kontrasona, ang bait-bait ng datingan ni Alan Peter Cayetano Wala na yung pahampas-hampas ng ganun sa kanyang, sa harapan niya, yung anong tawag doon, rose room ba yun? Yung tinitindigan kapag tayo po yung nagsasalita sa harapan ng publiko. Wala na yung mga ganong mga salita na akala mo napakatapang. Pero, merong napansin dyan si Atty. Jesus Palsis. Ito, sabi niya, kani-kanina lamang, Alan Petra. Nakikipetra din si Atty. Jesus Palsis. By the way, si Atty. Jesus Palsis, ito, podium. Sige, salamat.
aminado po ito na siya'y bakla, no? Na siya'y miyembro ng LGBT. Kaya walang problema. Kung sabihan natin si Atty. Jesus Palcis, ang taray mo naman, Atty. Jesus Palcis. O di okay lang sa kanya yun kasi aminado siya. Pero si Alan Petra, hindi po umaamin ito. May asawa nga di ba? Ewan natin kung ayoko na nga magsalita, masyado ng personal yun Dito lang tayo sa balita. Alan Petra says, Jinggoy and Marcoleta are political prisoners. Wow! Political prisoners. Naalala ko na naman si Father. Sabi ni Father, tuloy tayo dito. Ang kapal na mukha ni APC. Wala siyang sinabi ever about Senator Leila de Lima, who was a real political prisoner. APC prays and preaches the Bible, but is full of lies. Alan Pinocchio Cayetano talaga. O yan. Pero, ano ba ang ibig sabihin ng political prisoner? O basahin po natin ang legal point of view ni Fiscal EJ na napansin nang nawala yung taray nitong si Alan Peter Cayetano. Political prisoners? Selective justice? O, nagtatanong si Fiscal EJ. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada ay mga political prisoners daw. Ayon sa kanya, ginagamit umano ang justice system laban sa mga kritiko ng administrasyon. Magandang pakinggan, pero that is a political narrative, not a legal conclusion. Ang political prisoner ay karaniwang tumutukoy sa isang taong ikinulong dahil lang sa kanyang political beliefs. Hindi dahil may credible evidence na nakagawa siya ng isang ordinaryong krimen. Even under international human rights standards, hindi porket politiko ang kinasuhan ay political prisoner na agad. Now, let's look at the facts. Sa kaso ni Senator Marcoleta, hindi basta na lang lumitaw ang kaso. Ang ebidensyang iniharap laban sa kanya ay nagmula rin in part sa kanyang sariling bibig. Ay nako, naaalala ko na naman yung sariling bibig na ngayon. Di paalala natin muli kung paano po ipinahamak nitong si Senador Rodante Marcoleta ang kanyang sarili, mga tol. Biruin mo, abogado ka, tapos ikaw pa mismo ang magpapahamak sa sarili mo. Ito po yun Pakinggan natin muli ito, mga tol. Yan. Okay? Ang kaibigan. Okay. Ang marami, utang po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, ang mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo si baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililid down ko yung predicate. Di ba? Excited ka talaga. Excited ako kasi nakapuntos na. Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Halos ganun ang sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang. Nak ng teteng, wag mo nang i-disclose ang identity nila. Pero nung formal ka nang inimbestigahan ng COMELEC,
Anak ng teteng, ikaw na yung nagpahamakin ng Mike Defensor kay Aristotle Viray at saka kay Joseph Espiritu. Kaya ngayon, pare-parehas na kayong nakakulong. Kaya ang hirap pagkatiwalaan ng mga ganong tao, ano mga tol, biruin mo. Sige, magdo-donate kami sa iyo. Wag mo nang i-disclose yung identity namin. Hindi pa nga napipit-pit ang bayag, ika nga, umaamin. Mabait si Marcoleta, umamin ka agad. O, yan, tuloy, nagresulta sa pagkakakulong nitong tatlo na binanggit ko, saka siya, nakakulong na rin ngayon. Ayun pa, tuloy natin ang pagbasa. Pagbasa dito po kay panulat ni Fiscal EJ. No? Whether those admissions are enough for conviction is for the courts to decide. Ayan ha, tandaan natin yon. Kahit may pag-amin itong si Rodante Marcoleta, korte pa rin ang magdi-decide sa huli. Pero malinaw na may factual basis para imbestigahan at kasuhan siya. Ganito rin sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada. Hindi rin ito imbento o bigla na lang isinampa. Ang kaso ay nakabatay sa ebidensyang nakalap ng Office of the Ombudsman galing o kabilang ang testimonies ng mga pangunahing testigo na lumabas sa Senate Blue Ribbon hearings. Sa kaso naman ni Senator Bato, panahon pa ni Digong kinasuhan na siya sa ICC. Mahina rin ang argumento ng selective justice. Kung totoong political persecution lang ito, bakit may warrant na laban kay Saldico? Bakit may mga ongoing investigations kina Senators Chis Escudero, Joel Villanueva at former Speaker Martin Romualdez? At sa kabilang banda, bakit naman kakasuhan sina Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Rapi Tulfo, JB Ejercito, Tito Soto, Ping Lacson at Wing Gatchalian kung walang ebidensya laban sa kanila? May rumors nga. Sa aking pagkakaalam, wala. Partikular dito sa sinusuportahan kong senador na si JB Ejercito. Di ba mga tol? Marami sa inyo ayaw kay Senator JB Ejercito. Pero may rumors ng korupsyon. Wala kay JB Ejercito. Kaya ganyan ko siya ina-appreciate. Oo, sa paningin ninyo, DDS siya dati. Pero alam nyo ba na ang mga DDS isinusuka si Senator JB Ejercito? Madalas nga naglalabas ng sama ng loob sa akin si Senator JB Ejercito dito. Sa totoo lang, hindi sa pagmamayabang sa inyo. Salamat at naikukwento sa akin ni Senator JB yon. No? Lalabas siya ng kanyang emosyon dahil, biruin mo, yung mga korap o inaakusahan ng korupsyon, yun pa yung mga pinagkakatiwalaan kuno ng mga tao. Tapos siya magpopol sa ganung kalayo sa survey. Napaka-unfair, di ba? Lalong-lalo na yung kanyang kapatid. 3 beses nang nasadlak sa korupsyon. 3 beses nakasuhan. Ewan ko kung makukonvict ngayon. Mas nangunguna pa sa kanya. Napaka-unfair talaga. Kaya ang konsuelo na lang, pero sana wag niyang ituloy. Sabi niya kasi, hindi na raw siya tatakbo sa darating na halalan sa 2028. Pero sana hindi ituloy yun na Senator JB Ejercito sapagkat ano nang mangyayari sa atin kung yung mga merong issue ng korupsyon, yun pa yung nangunguna tapos hindi pa lalabanan ng mga flawless, hindi man flawless, pero wala man lang kahit rumors ng korupsyon. Di ba? Planteting na yan talaga. Kaya ako, ang lagi kong pangarap sa programa natin mga tol, mapanood tayo ng mga bagong henerasyon. Lahat tayong mga PBBM supporter, vlogger, sana mapanood tayo, mabasa ng mga bagong henerasyon, itong mga Gen Z. No? Kaya nga ako, pag nagla-live ako dito, ang lakas-lakas ng boses ko kasi yung anak ko natutulog sa kabila. Malay mo, gising na siya. Di madidinig niya yung mga sinasabi ko dito. Anak, 7:30 na. Ay, 7:42 na. Sabi ng nanay mo, gigisingin ka daw. Naisingit ko pa, di ba? Ayun na kasi ang mahalaga doon, mga tol. Sa atin kasi, ako'y naniniwala, bukas ang ating kaisipan Yung mga kabataan, baka malinlang. Mapaniwala ng mga ganyang tao. No? Ang iboto po ninyo, yung mga walang bahid ng korupsyon. Nagkamali tayo.
Wag na tayong bumoto ng mga ganong tao. Ako, nagkamali ako. Kasi kadalasan, kung ano yung sinabi ng pinaniniwalaan ko, yun na rin yung sinusunod ko eh. Pero sa 2028, pipili na ako na ako mismo. Ako mismo pipili. Kahit sino ang i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos, bahala na. Basta ako, pipili ako. After all, si Pangulo lang naman ang sinuportahan ko. No? At dahil nga sa nagtitiwala ako sa kanya, kaya nasuportahan ko tuloy yung mga pinagkatiwalaan niya. Pero tapos na yung kanyang pamumuno sa 2028. Wala nang dahilan pa para yung mga gusto niya sa pamamahala, sundin ko pa dahil hindi na siya mamamahala. No? O yun naman ay aking opinion lamang. O ituloy ko po, yung sinasabi ko po dito, sabi pa po dito ni Fiscal EJ, hindi pwedeng magsampa ng kaso para lang masabing balance. Criminal prosecution is based on evidence, not political arithmetic. Nakabase dapat sa mga ebidensya. The same principle applies to Senator Erwin Tulfo. Allegations alone are never enough. Kung inconsistent o kulang ang ebidensya, obligasyon ng prosecutor na i-dismiss ang reklamo. Hindi trabaho ng prosecutor ang gumawa ng kaso kung wala namang sapat na ebidensya. No one is above the law. But calling every politician charged with corruption a political prisoner is not a legal argument. It is a political strategy. It shifts the conversation away from the evidence and toward victimhood. Yan si Fiscal EJ po ang nagsabi niyan. Hindi po ako tayo nagre-react lamang dito. Kaya alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, tingin ko ikaw ay maghanda na sa paparating na bagyo sa buhay mo. Bakit bagyo? Malamang sa malamang makukulong ka dito no? Pero ipagpatuloy po natin yung iba pang mga baka meron tayong malaman dito po sa kahalintulad na balita. Ito pong balita na ito ay hinugot din syempre doon sa mga pinag-usapan na natin. Medyo mahaba lamang kaya tingnan natin baka meron pa tayong makalap dito. Pakinggan po natin sila mga tol. Nagpadala ng documentary at testimonial evidence ang tanggapan ni Senator Ping Lacson sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga maanumalyang flood control projects sa Taguig. Ayon kay Lacson, aabot raw ang sinasabing ghost projects sa 14.4 billion pesos mula 2020 hanggang 2025. Git niya, maari daw pagbasehan ang mga ito para sa kasong plunder, malversation at violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dagdag pa ng senador, Teka lang, bago makalimutan, mamayang alas 10 ng umaga, mangyayari po ang day 10 ng impeachment trial ni Sara Duterte. Alas 10 na po ng umaga, day 10 po yan. Saka baka malaman din natin ano ang magiging aksyon ng ating impeachment court sa naging post nitong si Pia Cayetano na splice video para masiraan itong si prosecutor or congressman Chel Jokno, no? Yan kasi ang sinabi ng spokesperson ng impeachment court. Tingnan natin mamaya kung ano ang magiging desisyon diyan ng impeachment court. May mga nananawagan nga po na itong si Pia Cayetano ay matanggal bilang senator judge, no? Kung may oras pa mamaya, basahin natin tong panulat ni Labiret. Pakinggan patuloy natin ito pong balita. kontrolado lang daw ng iisang tao ang mga ito, simula pa o mula pa noong 2019. Handa naman daw si dating Senate President Alan Peter Cayetano na harapin ang mga reklamo ni Lacson. Kahit nagulat daw siya na kinumpare ni Lacson sa Bulacan ang mga proyekto sa Taguig, gusto pa rin niyang masagot ang usapin ng accountability sa proper venue at proper channels. Ayan. Pero, di ba, yung babalikan ko lang saglit yung kay Martin Romualdez, ito ay inter-ombudsman lang naman di ba? Oo. Hindi pa siya lumalabas talaga yung kaso sa Sandigan Bayan. So, ito ay pag-aaral ng findings for possible plunder. Preliminary investigation. O, ganito, para mas maunawaan nyo yung kay former Speaker Martin Romualdez, nasa isang department ng ombudsman. Nag-imbestiga sila at kinakitaan nila ng sapat na dahilan
para sampahan ng mga kaso si Speaker Martin Romualdez. Kaya pinorward nila yon sa mismong pinununa ng Ombudsman. O titingnan ngayon ng Ombudsman kung meron ng sapat na basihan naman at kung ito po'y isasampa sa korte na. Ito naman kay Alan Peter Cayetano, wala pa doon. Si Senator Ping Lacson pinorward pa lamang sa Ombudsman. At ang Ombudsman naman ngayon, ipo-forward yon doon sa department na yon na siyang magsasagawa ng kaukulang investigasyon. Kapag ka nakita ng departamento na yon sa loob ng Ombudsman na wala naman palang basihan, agad-agad ibabasura yon. Pero kung meron, yari ka na, Petra. Yari ka na sapagkat ire-recommenda din ng department na yon sa loob ng Ombudsman ang kaukulang kaso at eventually isasampayan kung makakikitaan talaga ng tinatawag na prima facie evidence with certainty of conviction. Kaya itong mga sinampang kaso sa mga personalidad na nakakulong ngayon, mga 90% mga tol may kalalagyan ng mga yan kasi ang pamantayan ngayon ng pagkakaso ay hindi na ordinary probable cause, prima facie evidence na. Alam niyo po ba sa madaling pangunawa kung ano ang ibig sabihin ng prima facie? Ipinagpapalagay sa paningin ng batas na ito talaga ay nangyari dahil ito yung mga ebidensya. Ganun po yon. At kailangan kontrahin mo yon. Pag hindi mo kinontra yon sa harapan ng batas at sa korte kinalaunan, mapapatunayan na ikaw ay nagkasala. O, tuloy po tayo dito. Investigation pa lang kasi nasabi natin kanina nahaharap sa kasong graft, bribery, hindi inter-ombudsman pa lang ito. So pinag-aaralan nila through preliminary investigation kung Yung dapat possibility. ihain sa sandigang bayan. Ganun siya, di ba? So technically, layo Wala pa. Wala Oo. pa, di ba? Pero alam mo, mas makakapag-explain sa atin yan at saka yung tungkol sa ghost projects allegedly dyan sa Taguig. Si Mobile Journal, Arles de Los Santos, siya nakatutok dyan Di ba, Arles? Yes, Joe. Ako, wala si Joey. Chiki at mas nasanay tayo ng tatlong pangalan. No? Kanina nga, nalaman natin na si Senator Ping Lacson ay nagpadala na umano ng mga impormasyon, no? At least for him, no? Sa isang post ay sinabi niya yung mga documentary and testimonial evidence, kagaya na lamang ng official records mula sa mga government websites, habang yung iba ay supply ng ilang reliable sources ang kanilang naipon at ibinigay na nga sa Office of the Ombudsman para umano sa hiling nila na motu proprio investigation na isagawa. Natatawa ako dito, may nag-send sa atin Ayokong sabihin kung sino, baka sabihin nyo mayabang ako. Salamat po sa inyo, no? Sa sinend po ninyo na message. Natawa talaga ako doon, mga tol. I-share ko sa inyo. Anak ng teteng. Nakita ko lang kay Sir Benji Kani-kanina lang ito. Isingit natin ito, mga tol. Isingit natin. Ito rin. Ito pala. Hindi lang kay Sir Benji. Total, nabanggit ko si Sir Benji. Pakipollow niyo si Sir Benji Contreras. Mga tol. Meron siyang Facebook at saka YouTube. No? Yan. Isang original na loyalista. Saan ba banda yon? Teka lang. Tungkol sa Pax Silica Alam nyo, mainit na usapin ng Pax Silica. Pero bakit ko hindi po tinatalakay dito? Kasi limitado yung kaalaman ko dyan. Pero kung ikukumpara siguro sa kaalaman ni Sara Duterte, malayo. Dahil kaya kong i-discuss actually kung ano ang meron at kung ano ang pros at cons sa Pax Silica, minamarapat ko na lamang na hindi tapikin dito sa ating live streaming. Nanood ako doon sa isang channel na 3.8 million ang subscribers at pinaliwanag niya doon. No? Tapos nababasa ko rin sa iba't ibang panulat kung ano ba ang pros at cons niyan. Pero mukhang hindi ka tanggap-tanggap para sa isang, hindi ko makita yung post ni Sir Benji Contreras Andali para sa isang vice presidente na yung mga ganitong basic, dapat alam mo yan. No? Ito pala, sabi ni Sir Benji, grabe si BP Inday. Nagtataka ako bakit ganito ang nilalagay nilang spelling sa BP, hindi Victor. No? BP. Bravo nakalagay BP. Kahit si Atty. Jesus Palsis ganito ang tawag Ano ba ibig sabihin sa kanila ng BP na yan? Bravo Papa Hindi siya Victor Papa. BP Inday. Hindi makakomment sa Pax Silica. Kasi walang kaalam-alam, bopols talaga.
Sabi ni Sir Benji. O, tapos ito naman, nakita ko lang ngayon sa Philippines Defense Forum. Ito naman. O, sabi po dito. Hindi, mukhang merong ibig sabihin sila sa Bravo yung B, no? Sabi ng reporter, Ma'am, any thoughts po about sa Pax Silica na balak daw po na itayo sa Philippines? Sara Duterte, ano? Pax Silica? Reporter, yung Pax Silica. Sara Duterte, Pax Silica? Reporter, yung Pax Silica, do you know anything about that? Sara Duterte, wala, I cannot comment on that. Anak ng teteng. Tapos ito yung sinend sa atin. Salamat po sa nag-send ha. Ay, anak ng teteng talaga. Teka lang ha. Hanapin natin ito. Tatawa ako dito. Hindi na. Ayan. Nasama tuloy sa topic natin eh. Ito. Thought po about Ulitin natin. Ma'am, any thought po about sa Pax Silica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Pax Silica. Yung Pax Silica. Pax Silica? Hindi ma'am, Pax Silica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on. Ma'am, any thought po about Anak ng teteng talaga. Ganyan ba yung presidente na gusto ninyo? Gusto niyo siyang maging presidente. Salamat, Rodsam sa inyong super sticker. Basic ito mga tol. Mainit na issue ngayon itong pinag-uusapan. Gusto niyo tapikin natin to? Pero wala nang oras 39 minutes na tayong naka-live. Saka mayroon pang impeachment trial mamaya. Kung gusto nyong malaman kung ano ang pros at cons nito, meron akong isasuggest sa inyo na channel na napapanood ko from time to time. Pero more on, more on crimes. No? Unfortunately, medyo mahaba na yon, kaya hanapin ko pa dito sa ating... kasi yung vlog niya na yan, eto, si Claro III. Yung vlog niya na ito about Pax Silica ay walang bias. No, meron siyang pros, meron cons. Pero sabihin natin parang slightly kumikiling siya doon po sa cons, no? Ito yan, no. Naangkop sa malakihang 'Di ba? Ito yan. I suggest panoorin nyo ito. Kung gusto nyong malaman ng Pax Silica, basahin nyo rin ang panulat ni Attorney Wilfredo Garrido, Professor Antonio Contreras, at marami pa sila no? May mga nagsasabing hindi maganda, may mga nagsasabing maganda. Pero ang ating Pangulo, suportado ang Pax Silica. Tapos Vice Presidente ka, hindi mo alam yun? Yan. Ito. From the data center. Yan. Yan yun That's just from Pinakita ko lamang sa inyo mga tol. Kung gusto nyo malaman talaga about Pax Silica, yan. Huwag nyong gagayahin. Grabe naman, no? Grabe naman, Vice Presidente. Yung basic, di mo alam, tapos gusto mong maging presidente. Kakahiya yun, mga tol. Tingnan mo naman, no? Ma'am, any thought po about sa Pax Silica na balak po itayo sa Pilipinas? ano na? Pax Silica. Yung Pax Silica. Pax Silica? Hindi ma'am, Pax Silica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on. Ma'am, any thought po about sa Pax Silica Grabe, no? O, di ba? She cannot comment. Wala siyang alam. Ilang buwan na itong pinag-uusapan sa totoo lang. Pero di na natin tatapikin, sabi ko nga. Natatawa lang talaga ako. Salamat sa nag-send po sa atin. Magandang umaga po sa inyo. Okay? Di ko nabanggitin kasi pag binanggit pa natin, baka sabihin cloud chaser tayo. No? At di magkita-kita na tayo mamaya. Hindi, magla-live tayo kagad. Marami tayong dapat pag-usapan. Saka meron pa tayong alas 10 para sa pagtutok natin sa impeachment trial. Pero sa ngayon mga tol, di pa pala natin natatapos to. Ituloy natin ang pakikinig dito sa balita na ating pinapanood kanina. Kaugnay ng mga infrastructure projects sa Taguig City na nagkakahalaga nga ng 14.4 billion pesos mula 2020 hanggang 2025. Pagaman, hindi pinangalanan kung sino, isa lamang daw yung tao na nangangasiwa nito. At yung mga tinitingnan nga na mga reklamo or kaso na pwedeng kaharapin ay yung plunder, malversation, violations ng Anti-Graft and Foreign Practices Act o yung RA 3019. Nila, sana daw hindi masayang yung kanilang oras na inilaan dito.
Grabe, di ako makamove on talaga doon, mga tol. Hindi ko naman kasi dapat maalala yun. Nakita ko na kay Sir Benji Contreras kanina yun. Di lang ako makamove on kasi grabe pala talaga, totoo pala talaga na wala siyang alam sa Pax Silica. Biruin mo, inamin mo. Sa harapan ng publiko, you cannot comment kasi hindi mo alam. Ay, nako. Pero pag nanood kayo kay Ted Filon, sigurado, against yun. Yung dalawa na yan, si DJ Chacha at saka si Ted Filon. Anyway, pinapaalala ko po sa inyo bukas, July 30, alas 8 ng gabi, meron po tayong raffle, total of 30,000 pesos ang ating ipapamahagi sa 20 top 1 t-shirts. Manood po kayo at sana manalo kayo. Ang mga makakasali lamang yung nag-comment na ng kanilang tunay na pangalan doon sa mga link na shinare ko na po ng napakaraming beses. Huwag po kayong mag-comment dito ng inyong pangalan sapagkat hindi ko rin yon maisusulat. At ngayong araw din po na ito, mamayang hapon, perhaps darating na po yung orders natin na kulang-kulang 100 top 1 t-shirts po yun eh. No, salamat sa mga nag-avail. At kaya sa susunod na araw, July 31, isi-ship po namin yon ni Top Wipe at sa mga nag-avail po, pwede nyo na pong isettle yung mga balances po ninyo including shipping fee kay Top Wipe para naman dire-diretso na po tayo sa pag-ship sa July 31. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.